Hi guys! Happy Tuesday morning here in Bulacan at good morning everyone. At nawa po sa araw na ito ay lagi tayo pag-ingatan ng ating buong may kapal. Good morning guys! At kaalmusal ko lang, then nag-coffee ako. Tapos na po yung aking coffee. Ngayon, bumili kami ni Sis Ann. Mega shoutout dyan kay Sis Ann. Bumili kami ng nagpunta kami ng palengke kanina. Dumaan lang po kami. Bumili kami nitong strawberry. Kasi kahapon ko pa po ito hinahanap. Kalang kahapon medyo luma yung strawberry nila. Kaya mabuti ngayon mga bago lahat guys. Kaya bumili talaga ako. Ang gawin natin, syempre, mumukbang natin yung strawberry. Ako kasi pag kumakain ako nito guys, sinasawsaw ko po siya sa asin. Masarap kasi siya isawsaw sa asin. Ang strawberry kasi, ano siya, parang may pagkaasin siya ng konti. Pero, kahit paano nangingibabaw din po pa talaga yung tamis. Kaya lang ako, okay lang sa akin yung medyo maasim-asim. Tapos, sausaw ko talaga yung sa asin. Sarap. Sarap guys. Kumusta na po tayo guys? At mega shoutout ko lang po pala yung aking mga kamag-anak dyan. Mga pamangkin, mga kapatid. Sa probinsya po. Yung dalawang bata sa Quezon, si Catherine kay Miguel, si Kayla kay Miguel. Mag-ingat po kayo lagi dyan nak. At yung mga pamangkin ko sa Patiros, mag-ingat din po kayo dyan. Mga pamangkin ko sa probinsya. Yung kapatid ko doon si Annalisa Misicula. Good morning dyan kapatid, Sinong Rolly. Good morning po sa inyo dyan, mga pamangkin ko dyan. At yung aking kapatid na si Rowena. Nawa ay okay ka na Weng. At okay ka na, magaling ka na. At ingatan mo ang iyong sarili. Huwag ka magpabaya. Yun lang po guys. At kami din po dito sa bahay. Siyempre yung anak ko na sa araw-araw po, pagkagising po natin, mananalangin po tayo. Siyempre, hindi naman siguro kailangan yung kung ano po yung kumbaga alam na po natin kung ano yung pagkagising natin, yung pagkagising mo, nanalangin ka sa Diyos na thank you Lord sa panibagong buhay at nanalangin ka sa Panginoon yung sa gabay, sa araw-araw, sa bawat oras, sa bawat minuto. Kasi syempre pag pumupunta tayo sa labas, so ano man po mga gawain natin, kailangan din po natin ang gabay ng Panginoon at lagi po natin sasabihin sa Panginoon yung pag-iingat sa pamilya natin. Hindi lang po sa pamilya natin, syempre sa buong sambayanan, sa buong mundo at lalo na po ngayon guys, yung gera sa Israel at saka sa Iran. Diyos ko po, talagang kung mapapanood mo lang ito, para bang katapusan na ba ng mundo? Kasi nga, kumbaga sumali na yung Amerika, nagpadala na sila ng ganito, mga pambomba, ganun, and so. Kumbaga, idadalangin natin yung mga kababayan natin doon. Hindi lang po yung mga kababayan natin, syempre yung buong tao doon, yung buong nasasakupan ng gera na yun. Sana nawa, panatilihin pa rin ba yung kapayapaan? Kasi parang hindi naman solusyon po yung gera, patayan. Diba? Kumbaga, sana ipag-pray natin yung Iran at saka Israel na magkasundo. Tigilan po yung anuman karahasan, anuman po gera. Kasi ang kawawa po yung mga tao na naapektuhan po sa gera na yun. Hindi naman po kawawa yung sila kasi minsan, diba parang sinasabi na buwis buhay para sa pinaglalaban. Oo, nandoon tayo para sa pinaglalaban. Ano ba ang pinaglalaban nyo? Kung pinaglalaban nyo po yun, sana naman yung mga presidente doon o sino man po ang mga matataas sa tao doon, sana pag-usapan, pagkasunduan kung ano po magiging problema. Huwag po sana natin ito daanin sa porque po makumpleto tayo ng mga pampasabog dyan, pampabomba dyan, pang ano dyan, anso, na parang bubombahin na lang natin yung building na yun o yung bahay na yun. Sana isipin natin yung mga tao kung yung mga nandun, yung maapektuhan, yung mga matay ng dahil sa ginagawa nyo po. At ako siguro guys, dadalangin po natin, isama natin sa prayer natin yung kaguluhan sa Israel at sa Iraq. Ang kaguluhan po, hindi lang po yung manalangin tayo, yung pansarili lang po natin, hindi po. Ang panalangin po para sa lahat. Panalangin ang pamilya natin, kamag-anak natin, mga kasamahan natin, buong mundo po. Ipanalangin natin sa Panginoon na nawa, matigil yung gera. Sana si Lord, magpadala po siya ng mga guardian angel o magpadala po siya ng, magkaman po siya na tigil po ang gera. Dahil wala naman ang posible sa Diyos eh. Sa Lord nandyan yan. Basta tumawag kayo ng tao sa puso nyo. Ang Panginoon hindi po tayo pabayaan. Yun po nga importante. Kaya kumbaga naisingit ko po guys talaga yung kaguruan sa
Iraq at sa Israel, guys. Grabe, guys. Kung mapapanood mo lang sa TV, grabe po ang kaguluhan doon. Kaya, kahit dito sa atin, di ba, sa napapanood natin, ang daming gulo, yung kasiraan ng bansa natin, siguro likas na yun sa tao na kumbaga kahit Pilipino ka man, pero kung type mo siraan, ang kapwa mo Pilipino sa ibang bansa, magagawa mo po di ba? Kumbaga, Pilipino ka, pumunta ka sa ibang bansa, pumunta ka sa Australia at magdakdak ka doon, nasiraan mo ang Pilipinas, hindi ka pure na Pilipino, di ba? Parang iangat mo pa yung ibang bansa, iangat mo pa yung China, ay di lumipat ka sa China, doon ka kaya. Kasi parang mahal mo yung China. Ewan ko kung alam ko sinong tinutukoy ko po talagang na ano ako doon sa sinabi niya yung amount, sinabi niya doon na siniraan niya yung Pilipinas sa ibang bansa. Kumbaga, wag mo siraan ang Pilipinas kasi dito ka nakatira. At yung mga tao dyan, na minsan nababasa ko ba, alam mo may nagsasabi pa, na sana daw ang Pilipinas ay bombahin tulad sa Israel. Ano bang pag-iisip mayroon kayo? Akala nyo ba kung binumba ng China yung Pilipinas, hindi po kayo maapektuhan? Yung kapwa Pilipino na nagsasalita po dyan, mahiya naman po kayo, magunos dili naman po kayo sa mga pinagsasabi nyo, na sana ang gera daw, gigirahin din daw ng China ang Pilipinas. Kung mangyayari kaya yan, ano? Di ba pati kayo na nagsasalita ng ganyan, damay po kayo, yung pamilya nyo madamay? Matutuwa ba kayo na ang mga Pilipino maraming may mangyayari, hindi ba? Sana ang bawat ilabas sa bibig natin, sana po ayusin naman po natin. Huwag naman po tayo magbitiw ng mga salita na hindi naman po kanais-nais. At ito pa ugali ng Pilipino ha. Ugali pa rito ng Pilipino. Pag may nakikita lang po kayo nag-uumpukan at nagkakasiyahan, akala nyo kayo na po yung topic. Mali po yun. Guilty lang po kayo sa sarili nyo. Akala nyo yung mga taong nagsasaya o nagkakainan o nagtatawanan, akala nyo kayo na ang pinag-uusapan o kayo na pinagchitsisisan. Mali po yun. Hindi po kayo. Kayo lang sa sarili nyo lang na akala nyo kayo kahit hindi naman po kayo. Ay nako, Diyos ko, ang haba na po ng aking vlog. Thank you everyone at salamat po sa nanonood sa akin kahit na po wala namang kabuluhan ng mga sinasabi ko. Thank you everyone. God bless you all. I love you all.